Hello, magandang araw mga ka-farmers. Kumusta kayong lahat? Dito naman tayo sa ating Ampalaya Farm mga ka-farmers, Galaxy Max F1 at Mestiza F1. So, meron tayong activity ngayon dito mga ka-farmers. And meron tayong katulong sa pagpatubig, yung ating asawa. At meron tayong tagabantay sa area, yung ating aso. At kasi yung bata walang pasok, half day lang, so walang tao sa bahay guys, kaya nakisali na siya dito sa aming area ngayon sa pagpatubig ng aming taniman. Okay, so balik tayo dito mga farmers sa ating ampalaya na kung saan tayo po ay nagpapatubig. This week mga farmers ay talagang palagi nang umulan dito sa area namin sa Argao, pero hindi masyadong may kalakasan ng ulan mga farmers at unti-unti lang yung ulan o dahan-dahan. So walang baha po dito sa aming area mga farmers. Hindi po binabaha yung aming mga tanim, pero may kunting ulan. Hindi naman masyadong malakas, pero at least nakakatulong sa tanim na talagang mababasa yung lupa mga ka-farmers. So ngayon kasi mainit na ang panahon natin dito, ay hindi natin alam kung ngayong gabi ay umulan ng konti. So at least yung tanim natin ay makakatikim ng tubig sa pamagitan na lang sa dahon mga ka-farmers. So ngayon, ginagawa natin, tayo po ay nagpapatubig. At least po 1 gallon na tubig bawat butas mga ka-farmers. So dito, huwag madali, lagyan po natin at least 12 seconds mga ka-farmers, at in-estimate namin yung 12 seconds is 1 gallon. So after 12 seconds, forward tayo sa another butas ng puno ng palaya mga farmers. Then binibilangan talaga namin ng 12 seconds pataas mga farmers, at least yung ugat ng ating tanim ay makadaloy talaga agad at umusad. Kita nyo naman yung tanim natin at 25 days ay mabilis na umusad mga farmers dahil sa tamang pagpapatubig at sinasamahan din ng pag-ulan dito sa area. So nakakatulong talaga mga farmers yung ulan, kahit hindi malakas mga farmers, pero nakatulong ito sa ating tanim. So sa ngayon mga farmers, at the age of 25, hindi muna kami nagpapakain dito. Hintayin muna natin kung ano yung resulta ng kanilang mga dahon, kung talagang kulang ba sa abono. So doon na tayo mag-apply, kasi medyo natakot tayo ngayon mga farmers, kasi very sensitive na yung ampalaya dito sa area namin. At meron talagang nag-failure sa kanilang taniman. So tulad ako, failure ng konti. Kita nyo mga farmers, at 25 days meron na siyang bunga na lumalabas. Then hindi man lahat ng puno ay nagbibigay ng bunga, pero at least nakikita natin mga farmers na 38 days to 45 days ay talagang makapag-selection na tayo dito mga farmers sa ating taniman. So yung roof natin is hindi pa naka-install yung mga PC para gawaan natin ng gapangan sa ibabaw, yung diamond roof. So bukas mga farmers, to be schedule po ito sa paggawa ng diamond roof. Kasi kanina po meron kaming ginagawa, kami po ay naglalagay ng ipot sa aming preparasyon na another taniman ng ampalaya doon sa kabilang area. So mamaya i-feature natin mga ka-farmers. So sa mga nag-ampalaya dyan, kailangan ang tubig talaga yung pinaka-importante sa ngayon. Kahit maulan man ang panahon, pero yung plastic mulch natin ay hindi nababasa sa ilalim. Kaya nga nung nagdaang mga araw ay binuksan natin yung plastic mulch mga ka-farmers. Then after 1 day, sinauli din natin dahil after nabasa sa ulan mga farmers, itong plastic mulch ay
sinira natin, binagtik na sa pagsara. So, kaya bato lang yung ginagamit natin na pantakip sa gilid ng plastic mold. So pag madali lang itong ma-open kung sakali man talagang natutuyo na yung puno natin, yung lupa sa puno ng ating taniman. So kapag may ulan, i-open natin ulit para mabasa yung plat natin mga ka-farmers. So yung area natin ngayon, maganda yung tubo maganda yung sinyalis ng ating taniman mga ka-farmers. So kita nyo naman at the age of 25 days ay nandoon na sa itaas mga ka-farmers. So hindi lang natin ito hindi natin lang malalaman na ito na po ay magbubunga bigla. So okay mga ka-farmers, dito na lang muna tayo. Sinishare ko lang sa inyo yung aming pagpatubig, at least 1 gallon per hose mga farmers, kabilang yung puno at saka yung gitna. Okay, babo.